Ayan for today's video mga master, may gagawin tayo ngayon mga master, isang pinto na i-revarnish natin mga master. Ang unang gagawin natin mga master yan, tatanggalin natin yung mga varnish umangat dyan sa pinto na yan dahil yan ay napakalutong na po mga master. Tatanggalin natin mga master. Ayan, nakikita nyo mga master, yung kinakait ko lang dyan, ginagamitan ko lang ng palita. Ayan nga mga master, ang susunod na gagawin ko dyan mga master ay lilihain ko siya ng 120 hanggang sa kumini siya mga master para matanggal po mga master ang mga tira-tirang varnish mga master. Yan po mga master. Pagkatapos po natin yan tanggalin ay lilihain naman natin mga master ng 120. Pakikinisin natin ng mabuti mga master para matanggal yung mga tira-tirang varnish na mga natuyo dyan sa kahoy mga master. Ay mga master, hindi ko na pinakita sa inyo mga master. Hindi ko na pinakita sa inyo mga master ang pagliliha. Ay mga master, pagkatapos natin lihain ng 120, lilihain natin ulit mga master ng 240 para kuminis. Mahogany mga master ang ikukulay natin dyan sa pinto na atin i-rebarnish mga master. Ay mga master, ang ginamit kong materialis dyan ay wood stain na mahogany mga master. Hinaluan ko lang siya ng burnt umber at saka tinting color na red mga master para tumapang yung kulay niya para sa mahogany kulay natin mga master. Ay mga master, nakikita nyo nilalagyan ko na siya ng aspi. Simpleng aspi lang mga master ang nilalagay natin dyan para bumalik sa dating aspi ng kahoy. Hindi naman hindi naman masyadong makapal yung gagawin nating aspi dyan. Ano mga master, nakikita nyo nga mga master, hinahabol ko yung kulay niya. Kasi yung kulay ng kahoy mga master, hindi puro parehas yan. Meron dark, meron light. Ayun mga master, patapos na nga tayo mga master maglagay ng aspi natin. Ang isusunod naman natin dyan mga master ilalagay ay yung paglalagay ng shadow na black dyan sa groove na yan sa gitna mga master. Lalagyan naman natin ng shadow yan na black. Nakikita nyo mga master, inuulit ko na naman yung paglalagay natin ng aspi. Ayun mga master, nakapaglagay na nga tayo ng black shadow mga master. Yan mga master ay na-sprayhan ko na yan ng sanding sealer mga master. Hindi ko na lang pinakita sa inyo mga master yung pag-spray ng sanding sealer. Ay mga master, pagkatapos natin sprayhan ng sanding sealer ay lilihain naman natin mga master ng number 400 na liha mga master. Ang ginamit kong liha, ayun na nga mga master, magliliha na tayo ngayon mga master ng finishing. Ang ginamit kong liha dyan mga master ay yung gamit na nating liha doon sa nauna natin pinagamitan mga master. Number 400 mga master ang ginagamit kong liha dyan. Ay mga master, pagkatapos natin lihain nga yan mga master, ay isprayhan naman natin ng top coat mga master yan. Ang ginamit kong top coat yan mga master ay clear gloss mga master. Ang paghahalo natin ng top coat ay dalawang parte sa clear gloss, isang parte sa lacquer thinner mga master. Hindi na rin ako naglagay ng lacquer flow dyan mga master dahil sobra na rin ang init. Init ng panahon mga master dito kaya hindi na rin po ako naglagay ng lacquer flow. Pwede naman tayo mga master gumamit ng lacquer flow pagka yan ay malamig yung panahon mga master para hindi po namumuti ang ating tapot. Pero yan mga master ay hindi na ako gumamit ng lacquer flow dyan kasi sobrang init na rin po ng panahon mga master. Ayan po mga master, kung kayo po ay bago sa akin channel, paki-like and follow na rin po sa aking Facebook page. Pakipindot na rin po ng bell button sa taas para kayo po ay maging updated sa ating video niya upload.